Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Yvonne, ang tenderang vlogger ng QC. So, napanood nyo na ba ang latest vlog ni Ivana Alawi, ang Buying the Whole Store Challenge? So, kagabi ko lang to napanood kasi habang nag-a-approve ako ng mga nagpo-post sa group ko ang Sari-Sari Stories, Buhay Tendera at Tendero. Dalawa ang na-approve ko about sa vlog ni Ivana Alawi. Kung yung isa doon, sabi niya sa caption, parang ang daming laman ng tindahan, tapos 120 lang yung pagbili niya. Yung baga, ang sabi kasi sa vlog ni Ivana ay bibilihin niya yung laman ng buong tindahan. So, yung isa naman, parang lugi kasi 80,000 lang daw binayaran. So, ibig sabihin, hindi niya natapos yung video. So, na-curious ako kasi magkaiba yung dalawang post nila. Kaya, napapunta ulit ako sa YouTube channel ni Idol Ivana Alawi. So, ayun na nga, bilang tenderang vlogger, may sariling experience pagdating sa sari-sari store. So, gawan natin ng reaction video yung vlog ni Idol Ivana. So, hello Idol. Nakita na kita sa convention ng Pure Gold. Pero, nung time kasi na yun, bawal ako mag-post ng iba. So, na-delete ko na lang siya kasi hindi ko akalain na darating yung time na pwede ko pala siyang i-post. So, sayang. So, sobrang ganda niya. Dami niyang bodyguards. Napaka-sexy talaga. Nasa malapit na ako eh. Lapit-lapit ko na sa'yo eh. So, yun. Reaction video ng tenderang vloggers sa vlog ni Ivana Alawi na bibilhin niya yung buong tindahan. Kasi yun yung ulit-ulit na sinabi niya sa vlog. Pero, kailangan niyo talaga panoorin ng buo yung video para maintindihan niyo. Hindi lang kayo magbe-base dapat sa thumbnail, sa title, at sa unang vlog or video. Dapat lahat ng vlog pinapanood nyo ng buo. Kasi minsan may vlogger na nagpapa-clickbait. So minsan nagre-react na agad sila sa comment section na hindi nila natatapos yung video. So nag-start ang video na may inutusan si Ivana na manghingi at binigyan naman siya. So, yun na. Pumasok na si Ivana. And, tendera lang pala yung nandun. Kasi yung may-ari ay nagbabakasyon sa Bicol dahil birthday ng kapatid niya. So, hindi ma-estimate ni ate kung magkano yung laman. Kasi tendera lang naman siya. So, ibig sabihin na hindi talaga siya yung mismong namimili. Hindi siya yung nagbabudget. So, ang estimate lang nung tendera ay 50 to 60,000. Tapos sabi ni Ivana na, sige, 60,000 at dadagdagan niya, gagawin niyang 80,000 para may extra naman daw yung may-ari. At ang 20,000 ay binigay niya sa tendera bilang napakabait niya dahil binigyan niya ng fudge bar yung strangers na nanghingi sa kanya ng pagkain. Okay, so yung kasama ni Ivana yun. Yun yung challenge para matuloy na bilhin nila yung laman ng buong tindahan. So, take note ha, 80,000 ang paunang binigay niya para dun sa mga bibilhin nila at yung 20,000 ay para yun sa tendera. Nasa vlog yun ni Ivana. So, kung hindi mo iintindihin yung video, gaya nga nung sa nag-post, ay parang iisipin mo, 80,000 niya lang lahat binili. Imagine mo yung baril pa lang, 600 pesos na, yung laruang baril. May mga cat food at dog food siya. Ang mahal ng puhunan yan. Tapos may mga bigas siya sa labas. And kung makita mo sa video, may mga bigas din siya sa loob. Tapos, may school supply siya. May mga D-box siya ng mga pansit canton. Nasa 1,000 ang isang box niyan sa loob. Napakadaming stocks. Parang siguro magkasing laki lang kami ng tindahan ni ate. Pero siksik, puliglig. Punong-puno. Baga, walang bakante. Sa Dilata pa lang guys, kung may mga Argentina doon, mga Central. Ang mamahal lang. Mahal na yan. Parang, Diyos ko, kung 10 na yung bilhin mo dyan. 1,000 na kaagad din kasi magkano yung puhunan, 'di ba? Sobrang mahal, lalo ang mahal na ng bilihin ngayon. So, at the end of the video, yung patapos na sila, yung kinabukasan na, sabi ni Ivana, nagpadagdag daw ng 20 plus. So, yung 80,000 na paunang binigay niya para doon sa may-ari, naging 105. Pakinggan yung mabuti, sabi niya. Umabot yung store, lahat ng binili natin around, ba dapat 80, pero nagpadagdag sila ng another 20,000. So, naging 105,000. Lahat ng nailabas niya, kasama na yung binigay niyang 20,000 sa tindera. Pero, mag-focus tayo dun sa binayaran niya yung may-ari ng tindahan. Nasa 105 lang, sabi. So, kung hindi nyo iintindihin yung video, iisipin nyo, binili niya lahat. Yung laman, kasi yun yung sabi niya, at may school supplies pa, at mga kung ano-anong abubot. So, kung para sa akin i-estimate yung lahat, baka nasa 400 plus. At hindi naman kasi pinakita kung may stock siya ng yosi at alak. Hinahanap ko nga kung mahagip ng camera kasi ang laki ng puhunan noon. Lalo na, nako,
fast moving yun at nasa highway siya, posibleng wala siyang tindang yosi at saka alak. Pera na lang kung malapit siya sa school at bawal yung may tinda kang yosi. Okay? So, sa hindi po natapos yung video sa mga kapwa ko kasari ay hindi po binili lahat ni Ivana yun. For me lang ha, sariling opinion ko lang yun. Kasi ang mga narepack lang naman niya ay yung mga noodles, kape, gatas, mga laruan, mga cup noodles. Siguro kinuha niya din yung bigas. Hindi naman niya kinuha yung mga cat food, dog food. Diba? Yung mga ice cream pinamigay niya, so siguro nasa 8,000 na laman ng ice cream na yun. Or 8,000, yun yung maximum na estimate ko. Kasi, syempre, bibilhin niya lahat, ibebenta yun ng may-ari sa presyo kung magkano niya ibinebenta. Hindi naman niya yun ibibigay kung magkano ang kuha niya, kung magkano yung puhunan niya. Okay, so yung title niya ay Buying the Whole Store Challenge. Pero, sa tingin ko, sa sariling opinion ko lang, hindi niya yun binili lahat kasi pinamigay niya yun eh. And at the end of her video, wala naman siyang pinamigay na dog food, cat food, parang wala ngang kasamang diaper. Tapos yung mga school supplies, wala. Yung mga basic lang, yung parang pinamimigay kapag ka may, alam mo yun, yung may ayuda. Yun lang yung mga more on pagkain at saka toys. So kung yung halagang 105 pesos, binanggit niya at the end of her video habang nagpapak na siya. So yun lang yung halaga nung nasa bahay nila. Yung 105, yun lang yun, pero hindi yun yung buong halaga ng buong laman ng tindahan ni ate. Kasi kung ako yung tatanungin, nasa 450 or 500,000 or kalahating milyon yung laman nun. Sa akin lang yun ha. So, ano ba sa tingin nyo? Napanood nyo yung video ni Ivana? Panoorin nyo po nasa kanyang YouTube channel. Tapos, i-comment nyo dyan kung magkano rin yung estimate nyo na laman. Kasi bilang tendera ko nga, namimili ako, magkano na lang, ang konti lang, tapos ang halaga niya ay 25,000, 30,000, konting-konti lang yun. 'Di ba? Paano pa yung mga stocks niyang soft drinks? Kung iisipin natin, alak at yosi, tsaka bigas. Kung tig 50 kilos ang bigas niya doon, ay magkano yun? Nasa 2,700 or 3,000 ang halaga nun. 'Di ba? So, siguro, yung binayaran lang niya ay yung nandoon, pinag-repack lang nila, yung mga binili lang nila, worth 105,000. So, agree ako doon. Okay? Kasi, plus binigyan niya ng 20,000 yung tendera. 'Di ba? So, agree ako doon sa, diba? Bumenta ka ng 105,000 sa loob lang ng isang araw. Solve na doon si ate. Pero doon sa nag-post nga na parang lugi yung may-ari dahil 105 lang, hindi naman niya binili ng buo. Yun lang yung sa tingin ko kasi napaka-imposible nun. Dahil based dun sa pinamigay, okay, so, gawain po talaga ni Ivana Alawi yan ng mamigay ng mga ganyan. Noon-noon pa, tapos nagpapanggap din siya na taong grasa. Pag binigyan mo siya, dodoblehin niya yung ibinigay mo sa kanya. So, ayun, Ivana Alawi, hinahamon kita. Punta ka sa tindahan ko, bilhin mo yung buong tindahan ko. Lahat ha, gusto mo, bili mo na itong bahay. Nabulang. Kasi alam mo iba na nakakapagod na din minsan magtinda. So, kailangan na yung mga tindera na magbakasyon. And challenge ko sa'yo bilhin mo nga itong buong laman ng tindahan ko na makapagbakasyon naman kami. Or baka naman may pa-challenge ka, kahit hindi na lang ako, isa sa mga kapwa ko tindera na, alam mo yun, na parang bilhin mo lahat, 'di ba? Tapos, iano natin sa iano sa bakasyon. Ayan, kasi minsan nakaka-drain din yung parang palagi na lang sa tindahan. So, kaya sa mga kasari natin, kailangan din talaga yan ng bakasyon. So, yun lang ang galing-galing na Ivana, diba? Malaking tulong yun kay ate kasi one day, bumenta siya ng 105,000 pesos. Tapos, yung binili lahat ni Ivana na yun ay pinamigay niya sa kapwa din natin. Nakita niyo ba yung ngiti ng mga kapwa natin, Pilipino, nung nabigyan, diba? Yung mga genuine nilang smile. Sarap kaya nun, no? Sarap sa feeling. So, sana marami pang mga katulad niya na mamigay ng ganun. I-share nila yung napakadami nilang blessings. So, ano ba sa tingin nyo? Yung estimate nyo sa laman ng tindahan ni ate. Yun naman sa akin ay personal opinion ko lang bilang tenderang vlogger ng QC. Yun lang yung estimate ko. Kung sobra ako or mababa, well, kanya-kanya naman tayo, pero yun nga yung sa akin. Ano ba sa tingin nyo? Comment nyo din naman sa baba kung magkano estimate nyo sa laman ng tindahan ni ate.